Nagsimula ang kwento ng nanaginip si Belgrave sa kanyang nakaraan. Na meron siyang nakalaban na isang malakas na halimaw. At siyang nakaputol at kumain sa isa niyang paa. Bigla siyang nagising sa kanyang masamang panaginip at nanginginig sa takot. Habang hinahawakan niya ang kanyang paa. Ang pangyayaring yun ay 8 taon nang nakalipas. Pero hindi pa rin ito makalimutan ni Belgrave. Kinaumagahan, lumabas siya at binati niya ang mga magsasaka. Nakiusap ito na tulungan silang magtanim ng sibuyas. Pero nangako si Belgrave na bukas ay tutulong na siya. Dahil kailangan niyang pumunta sa bundok para kumuha ng mga halamang gamot. Habang kinukolekta niya ang mga halamang gamot, meron siyang narinig na iyak ng isang sanggol. Agad niyang inihanda ang kanyang sarili. Dahil iniisip niya na baka isang halimaw lang ito na ginagaya ang boses ng sanggol. Dahan-dahang pinuntahan niya ang lugar kung saan narinig niya ang iyak ng sanggol. At nang makita niya, hindi siya makapaniwala na ito ay isang totoong sanggol na umiiyak. Agad na tiningnan ni Belgrave ang paligid at umaasang makikita ang mga magulang nito. Napaisip siya kung anong ginagawa ng sanggol na ito sa delikadong lugar. Kinuha niya ang umiiyak na sanggol. At agad naman itong huminto sa pag-iyak. Napansin din ni Belgrave na merong nakaayos na mga halaman sa ilalim ng basket ng sanggol. Iniisip niya na baka ginawa ito para pangtaboy sa mga masamang espiritu. Dahil dito, iniisip ni Belgrave na ang sanggol ay sadyang iniwan sa bundok. Kaya nagdesisyon siyang kunin na lang ang sanggol at dalhin sa kanyang bahay habang susubukang hanapin ang mga magulang nito. 12 taon ang lumipas, tinuturuan ni Belgrave ang kanyang inampon na anak na babaeng si Angeline sa paggamit ng espada. Naging mahigpit siya sa pagtuturo nito sa espada. Kaya ilang beses na tinamaan at bumagsak si Angeline. At pinagsabihan niya na huwag magpalinlang sa ganong mga atake. At sinabihan na dapat mas hulaan niya ang mga sumunod na atake. Pinipigilan ni Angeline ang kanyang luha habang nagrereklamo ito sa kanyang ama. Tinabihan niya ang kanyang ama na dapat ay magpigil siya minsan. Nagtampo ang batang si Angeline at sinabihan niya ang kanyang ama na buhatin siya. At walang magawa ang ama niya kundi buhatin ang bata. Masayang niyakap ni Angeline ang ama niya. At sinabi na oras na para kumain ng hapunan. Habang nasa mesa sila, nagdasal ang mag-ama at nagpasalamat para sa biyaya. Pagkatapos nilang kumain, gustong maghugas ng pinagkainan nila si Angeline. Nagdalawang isip ang ama niya, pero pinagbigyan din niya ito. Nang sinabi ng bata na kailangan niyang pumunta sa bayan sa susunod na araw. Kaya gusto niyang tumulong ng gawaing bahay bago siya umalis. Habang naghuhugas ng pinggan ang bata, iniisip ng kanyang ama dahil hindi makapaniwala na sumunod sa kanyang yapak ang kanyang anak na pagiging adventurer. Pagkatapos maglinis ni Angeline, kinausap niya ang kanyang ama at nangako na magiging magaling na adventurer na magprotekta sa mga mahihina. Sa sumunod na araw, nagtipon-tipon ang mga taga-nayon para magpaalam sa kanya bago siya umalis. At pinaalala ng ama niya na ang pinaka-importante sa isang adventurer ay ang kanilang buhay. Tinabi niya iyon habang hinahawakan nito ang kanyang naputol na paa at inaalala ang kanyang nakaraan. Nagpaalam si Angeline habang nasa sabik na umalis sa nayon. Lumipas ang 5 taon. Isang dragon ang umatake sa lungsod. Agad namang sinugod ni Angeline ang dragon at tumalon sa bubong. Kasama ang kanyang kasamahan na si Miriam na isang mage. At si Anessa na isang archer. Ay gumamit ng kanilang long-range attack para mapanatili sa low altitude ang dragon. Tinamaan sa mata ng pana ang dragon. At tinamaan din ito ng electric spell kaya hindi ito nakagalaw. Dahil dito, nagkaroon ng pag-asa si Angeline na tumalon sa taas ng gusali at hiniwa sa gitna ang dragon. Ang ilang adventurer ay namangha sa pinakita niya. Dahil kahit ang AA ranker ay hindi kayang talunin ang dragon. Isang adventurer ang nagsabi na si Angeline ay isang S-rank adventurer. Nakilala bilang Black Hair Valkyrie. Ang dalawang kasama niya ay natuwa din sa pinakita niya. At nakikita nilang napaka-energetic ni Angeline. At iniisip nila, ay dahil siguro sa parating na bakasyon nito. At totoo ang hinala nila. Dahil sinabi ni Angeline na excited na siya. Dahil 5 taon na din na hindi na niya nakikita ang kanyang ama. Kaya nagmadali siya para makapag-impake na ng gamit. At sa kanilang nayon, nagmukhang matanda na si Belgrave. Dahil sa paglipas ng maraming taon at sa pag-aalaga at pagtanim ng mga halaman. Tinawag siya ng isang taga-nayon. At sinabing merong sulat sa kanya na galing sa kanyang anak na si Angeline. Habang ibinigay ang sulat sa kanya ng mayor, tinabi nito na si Belgrave ay isang mahalagang tao sa kanilang nayon. Dahil sa pagtatanggol niya sa kanilang nayon laban sa mga halimaw, pagkuha ng mga kahoy, at pagturo sa mga bata sa paggamit ng espada. Pagkatapos ay umalis ang mayor at sinabihan si Belgrave na basahin na ang sulat.
Ilang saglit ay bumalik ang mayor at tinanong si Belgrave kung kumusta na si Angeline. Tinabi ni Belgrave na planong magbakasyon ng kanyang anak. At na-excited silang lahat. Sabi ng mayor, nagagawa sila ng malaking handaan para sa pagdating ni Angeline. Dahil napag-alaman nila na isang S-rank adventurer na si Angeline. At ito ang pinakamataas na rank adventurer na binigay sa isang orphan adventurer guild. Sobrang proud ni Belgrave sa narating ng kanyang anak. At excited na siyang makita ito. Sa kabilang banda, si Angeline na excited na inihanda ang kanyang mga dadalhin na gamit. Dahil pagkatapos ng 5 taon ay makakauwi na siya. Niyaya niya si Miriam at Anessa na sumama sa kanya para makita nila ang kanyang lugar. Pero tumanggi ang dalawa, dahil kailangan nilang magtrabaho at sumama muna sa ibang grupo. Dahil sa kondisyon na mapayagan si Angeline na makapagbakasyon. Napaisip si Miriam kung anong hitsura ng ama ni Angeline. At sinabi naman ni Angeline na isang mabait, matapang, at cool ang kanyang ama. Tinabi din niya na dating adventurer ang kanyang ama. At hindi pa niya ito natatalo kahit isang beses bago siya umalis sa kanilang nayon. Pero, merong biglang kumatok sa kanilang pinto at ito ay ang Adventurer Guild Master na si Leonel. Napatigil sila sa kanilang kwentuhan. At hindi masaya si Angeline na makita ito. At ang kanyang hinala ay totoo. Dahil sinabi ni Leonel na merong grupo ng malaking langgam at ang reyna nito ay inatake ang isang nayon. Galit at tumanggi si Angeline na pumunta doon. At sinarado niya ang pinto sa galit kahit nagsasalita pa si Leonel. Napatigil si Angeline nang marinig niya na marami na ang namatay na taga-nayon. Dahil sa pag-atake ng mga malalaking langgam, tinubukang pigilan ni Angeline ang kanyang galit. Habang tinanggap niya ang trabahong ito, agad silang dumiretso sa lugar para tapusin agad ang trabaho. Inilabas niya ang lahat ng kanyang galit laban sa mga halimaw na langgam gamit ang kanyang espada. Kahit na ang reyna ng langgam ay walang nagawa sa galit ni Angeline. Sa kabilang banda, ang kanyang ama ay naghihitay sa labas ng bahay para salubungin siya. Pero nalungkot siya, dahil isang manlalakbay lang pala ito. At iniabot ang sulat na galing kay Angeline. At ang laman ng sulat, ay hindi muna ito makauwi. Dahil sa nagkaroon ito ng mahalagang trabaho na kailangan niyang puntahan. Umaasa si Belgrave na sana makita na niya agad ang kanyang anak. Nagsumikap si Angeline. At natapos niya agad ang panibagong trabaho ng mabilis na ibinigay sa kanya. At nagulat ang kanilang guildmaster. Dahil dito, nagkaroon siya ng pangalawang pagkakataon na makauwi sa kanyang nayon. Umalis siya at sumama sa isang manlalakbay. Bilang isang bodyguard dahil dadaan ito sa kanyang nayon. Napansin ng manlalakbay na masayahin si Angeline. At base sa kanyang dalang gamit, napansin ng manlalakbay na uuwi ito sa lugar niya. At makalipas ng 1 linggong paglalakbay, malapit na sila sa kanilang pupuntahan. At habang nagkukwentuhan sila, tinabi ni Angeline na ang kanyang ama ay kilala bilang si Belgrave the Red Ogre. Sabi din ng manlalakbay na bihira lang sa isang adventurer na magkaroon ng ganyang titulo. Kaya ang ibig sabihin lang nito ay malakas ang ama ni Angeline. Napahinto sila nang merong mga kabayong tumatakbong sumalobong sa kanila. Nagtataka sila kung ano nangyari. Tapos, bigla silang may narinig na ingay mula sa loob ng gubat. Agad na pinuntahan ni Angeline. At nakita niya ang grupo ng mga masasamang tao, na inatake ang babae na si Celine at ang kanyang bodyguard. Nakiusap ang babae na pakawalan na sila, pero tinawanan lang siya ng mga magnanakaw. At sinabihan na hindi ito mangyayari. Napuno sa galit si Angeline sa nakikita niya. Kaya sinabihan niya ang mga magnanakaw. Napakawalan na ang babae. At umalis na kung gusto pa nilang mabuhay. Hindi natakot ang mga magnanakaw sa sinabi ni Angeline sa kanila. Dahil iniisip nila na mas marami sila laban sa kanya. Lalong nagalit dito si Angeline. Dahil sa pangyayaring ito ay mababawasan ang oras ng pagkikita nila ng kanyang ama. Inilabas niya ang kanyang espada. At sinabi na humanda sila dahil dito. Ilang saglit, lumabas ang dalawa sa gubat. Ipinaliwanag ni Angeline sa manlalakbay kung ano ang nangyari. Si Celine naman ay nagpasalamat sa kanya. At nagpakilala ito na siya ang pangatlong anak ng pamilyang Bordo. Nagulat ang manlalakbay dahil isang kilalang tao ang pamilyang ito. Nagtataka kung bakit ang isang importating tao na tulad niya ay nasa lugar na ito. At wala masyadong kasamang bantay. Sabi ni Celine na habang umiikot siya sa lugar na ito, ay biglang nabalitaan niya na nag-collapse ang kanyang ama. At kritikal ang kondisyon. Kaya nagmadali siyang umalis, kahit ilan lang na taga-bantay lang ang kasama niya. Para mapuntahan lang ang kanyang ama. At dahil nasira ang kanilang sinasakyan,
Iniisip ni Celine na aabutin sila ng 4 na araw sa paglalakad para makarating sa kanyang ama. Kaya nag-alala si Celine. Kung maabutan pa ba niya ang kanyang ama? At nahihiya na siyang makiusap sa dalawa. Dahil tinulungan na siyang iligtas nito. Pero umaasa pa rin siyang maabutan ang kanyang ama. Tinabihan ni Angeline na huwag siyang mawalan ng pag-asa. At kausapin niya ang manlalakbay at dalhin siya agad sa kanyang ama. Gustong tumulong ni Angeline para makita agad ni Celine ang kanyang ama. At dahil mas importante ito, at gusto na lang niyang bigyan ng pera ang manlalakbay dahil sa pagkaantala nito. Nagpasalamat si Celine sa kanya, kaya nagpadala ulit ng sulat si Angeline sa kanyang ama, at nangakong uuwi na siya sa susunod. Napangiti ang kanyang ama habang binabasa ang sulat, dahil ginagawa ng maayos ng kanyang anak ang kanyang trabaho. Pagkatapos niyang basahin ang sulat, tinawag siya ng mga bata na naghihintay sa kanya sa labas, para makapunta na sila sa bundok. Pinaalalahanan niya ang mga bata na magmasid lagi sa paligid. Huminto sila para mag-ensayo sa kanilang pandinig. Para maging bihasa sila sa pagmamasid gamit ang kanilang pandinig. Dito niya naalala si Angeline na sinanay din niya ng ganito at agad namang natuto. At dahil dito, kaya hindi na siya nagulat na naging S-ranker agad si Angeline. At nakita niya ang kanyang sarili bilang isang kabiguan habang tinitingnan niya ang kanyang putol na paa. Pero masaya pa rin si Belgrave sa nangyari. Dahil sa paghinto niya bilang adventurer at pag-uwi niya sa lugar nila, ay natagpuan niya si Angeline. Ang kanyang kasiyahan ay agad na nawala, nang mapansin niya na merong halimaw sa paligid. At bigla siyang nakarinig ng sigaw ng bata. Agad na pinuntahan ni Belgrave ang lugar. At agad na inatake ang halimaw. At sa isang atake, ay napatay niya agad ang halimaw. Bago pa man ito makasakit ng isang bata. Pero pagkatapos ng kanyang magandang atake, nadulas si Belgrave. Dahil nakaapak ang kanyang prosthetic leg sa isang madulas na bato. At bumagsak siya sa ilog. Napatawa na lang siya sa nangyari. At tinawag ang kanyang sarili bilang isang lampa. Nag-alala ang mga bata sa kanya. Kaya tinanong siya nito kung okay lang ba siya. Sa kabilang banda, nakatayo si Angeline sa ibabaw ng mga bangkay ng mga halimaw na napatay niya. Napansin ng mga kasamahan niya na sobrang stress si Angeline. Tinabi ni Angeline na lalo pa niyang gagalingan sa trabaho. Para sa susunod na mag-request siya ng bakasyon, ay hindi na makatanggi ang kanilang guildmaster. Sabi ni Miriam, na meron siyang alam na magandang lugar para makatulong sa pagtanggal ang stress ni Angeline. Pagkatapos ng kanilang trabaho, agad silang pumunta sa isang sweet shop. Namangha sila Angeline at Miriam sa nakita nilang pagkain. Pero nag-alala si Anessa, na baka hindi nila maubos, dahil sa dami ng kanilang binili. Pero sa unang tikim pa lang nila, ay agad nilang nasabi na mauubos nila ito. Umaasa si Angeline na sana matikman din ito ng kanyang ama. At naintindihan ito ng mga kasama niya. At hindi pa alam ni Angeline kung kailan ulit siya mabibigyan ng bakasyon. Nasabi ni Anessa ang pagligtas ni Angeline sa isang anak ng Bordeaux family. Na merong malaking kalupaan sa bandang Hilaga. Kaya swerte ni Angeline na nagkaroon siya ng connection sa isang kilalang pamilya. Tinabi ni Angeline sa kanila na hindi siya interesado sa ganyang usapan. At masaya lang siya, dahil napuntahan, at nakita agad ni Celine ang kanyang ama. At nangako si Angeline, na sa susunod ay makikita din niya ang kanyang ama. Sabi din ni Miriam, na maganda din ang mag-enjoy minsan. At kumain sa mga masasarap na pagkain tulad nito at hindi lang puro trabaho ang gagawin. Sabi din ni Anessa, na plano niyang magbigay ng pera para sa bahay ampunan. At biglang napaisip si Angeline sa sandaling iyon. Tinabi ng dalawa na lumaki sila sa isang bahay ampunan. At ang madre na nag-aalaga sa kanila ay tinuturing nila bilang kanilang ina. Nagulat si Angeline nang marinig ito. Kaya sinabi din niya na iniwan din siya ng kanyang tunay na magulang noong sanggol pa lang siya. At natagpuan siya ni Belgrave sa gubat. At ngayon ay tinuturing na niyang ama. Lalong naging mas malapit ang loob ng tatlo. Nang malaman nila ang bawat isang personal na pagkatao na nakwento nila sa unang pagkakataon. Pinasa ni Belgrave ang bagong sulat galing kay Angeline. At pinakilala ang kanyang dalawang kasamahan sa trabaho. Si Anessa ang pinakamatanda sa kanilang tatlo. At si Angeline ay mas bata ng 1 taon kaysa kay Miriam. At nangangako na uuwi siya. Pagkatapos, tumingin si Belgrave sa langit. At sinabi na gusto na niyang makita ang kanyang anak. At dyan nagtatapos ang unang episode ng ating kwento. Please like at subscribe para sa susunod na video. Marami pong salamat.